Yan, magandang tanghali sa ating lahat mga ka-MUG. At syempre sa ating mga kabatas at sa ating mga ka-UB. At muli, isang magandang tanghali sa inyong lahat. Actually, tanghalian na. Pero nakakain na po ako. Kayo ba nakakain na? Okay. So yun, no, yung taong sinungaling, galit sa kapwa sinungaling, parang magnanakaw lang din, no? Kasi po dito, makikita natin dito kung gaano kasinungaling itong si Rapi. Ano po? Dito sa vlog ni Ma'am Julie Licop. Sa nga pala guys, i-subscribe natin to si Ma'am Julie po, no? Palawakin po natin yung kanyang channel, no, para kumalat yung kanyang mga videos. Patungkol nga dito sa kanyang asawa na sinungaling, na walang konsensya. Okay, bago po lahat, syempre, isa muna ang patalastas. Balat sibuyas ka, social media ang taguan, Diyos na buhay ang takbuhan. Ang pundasyon sa tamang pagtanggol, Tulfonatics Premium Vlog Starter Feeds. Siksik sa cloud chasing para lumaking mangmang, pabigat at palaging iyakin. Dahil troll at iyakin silang bata. Pagkulang sa pansin stage na sila, Tulfonatics Vlog Starter Feeds. Alright. Yun, yan po, nakikita niyo po ba yan, yung mga yung t-shirt, yung itong mug, literal na mug, coffee mug, and yan. Gagawin po namin ulit yan at sana suportahan niyo po kami, ano po, mga ka-MUG, mga kabatas, mga ka-UB. Priority po namin tulungan yung mga yung mga may sakit po, no? Yung mga na-hospital na alam naman po natin kung gaano kahirap magpa-hospital, lalo kapag medyo malala na po yung sakit. So kahit pang gamot-gamot lang, no, makapag-abot kami. And yun, salamat po kay Ma'am Emily Soldner na isa po nating kabatas at kay MUG rin na nasa USA. Magbibigay po siya ng konting puhunan kasi po nagambag-ambagan kami rito ng aming puhunan para nga po maumpisaan namin to, at yung kikitain po niyan yun po na ipangtutulong natin. So hindi po tayo magpa-poverty porn. Okay po? Alright. So yun, welcome sa panibago nating video reaction dito nga po sa video ni Ma'am Julie Licop. Panoorin natin kung gaano kasinungaling at walang konsensya nitong si Rapi. Okay po, play na natin yan. Tayo, doon sinasabi kong chismis ng love life ko. Ganyan yan. Nung ako po 23 years old pa lamang, naimbitahan akong pumunta rito sa Kawayan para maging disc jockey. At nung nasabi, then one day, isang araw, habang ako po'y nag-disc jockey at nagpapakyot, meron isang napakagandang chinita. Kung ikaw si Ma'am Julie Licop, anong mararamdaman mo? Di ba? Habang kinukwento niya dito na nililigawan niya si Jocelyn na chinita raw, Jocelyn Pua, hindi niya binabanggit sa mga tao na yan na nanonood sa kanya na siya ay may unang asawa. Di ba? So ibig sabihin, yung mga tao na nandyan, yung mga nanonood sa kanya, mga pinaglululoko niya. Diba? Niloloko niya, pinagsisinungalingan niya yung mga tao na yan. Natuwang-tuwa naman sa kwento niya. Kasi nga wala silang alam sa katotohanan . Di ba?
Tuloy natin. Pumunta po sa loob ng FM station namin. Sabi ko, doon sa technician, sino yung maganda niya? Sabi ko, supla na yan, hindi ka papansin niya. Sabi ko, ano hindi na ko nga? Sabi ko, hello, alam mo sabi ng kinita? Hello. Wala na ata ngayon eh. Wala na, no? Nanonood kami noon ng sine, akbay-akbay ko yung chinita, nag-girlfriend ko na. Naging girlfriend ko na pa, hindi pa pala girlfriend. Bayan ko, mamaya-maya may nagpa-flashlight. Sabi nung chinita na, girlfriend ko na pala yun. Andyan si Nanang, andyan yung ate ko, takbo ka na. Sabi ko, asan? Ayun, nakita ko malayo pa yung mother niya, saka yung sister niya. Nakaganon, flashlight. Takbo ako agad. So, ang tanong dito, that time ba walang alam si Jocelyn Pua na may asawa tong si Rapi Tulfo? Kaya pinatulan niya? Di ba? Or alam niya, kaya lang pinili niyang maging kabit. Tama. Sorry sa term, pero yun naman ang katotohanan. Kasi nga, yung kabit ginagamit naman nila sa RTIA. Di ba? Dahil karamihan ng fini-feature nila doon ay puro kabitan kasi nga doon sila kumikita. Okay pa, tuloy natin. Kinabukasan, sabi ko, ano nangyari? Okay na. Pero pa isa. Kasi nga po, ako'y natutulog doon sa FM stations. DWWC po ang pangalan noon, Eris. Big Sound na. Big Sound na 95.3. Kapag natutulog po ako doon sa taas ng radio station apartment, maraming ako yung nagpapato, parang kami yung Julian ito eh. Tik! Sino bumabato na yun? Gusto ko matulog. Pag silip ko, andun yung sinikang maganda. Binabato ako, isingin ako para magsimbang kami. Paano ko napasagot ang isang magandang chinita? Siya ko tanong, paano ko napasagot? Ngayon maraming po hindi sumasang-ayon. Paano ko napasagot? Maraming hindi sumasang-ayon kasi nga may asawa ka at hindi mo binanggit dyan. Di ba? May asawa ka. Siguro yung mga hindi sumasang-ayon, alam na may asawa ka. Paano kaya? Kinakalam? Ay, hindi. Pag may nakapagsagot, bibigyan ko ng 20,000. Pag may nakahula, kung paano O, diba? Kung mamigay ng pera, ganun-ganun lang. Kung sino makasagot, bibigyan ko ng pera. Tumawag si Ma'am Grandy. Nagpalit ng number. Nanghihingi sana ng pera para sa pang-tuition niya sa kanyang college. Anong ginawa? Nagpalit ng number. Tapos dito, pasikat. Kasi pag si Ma'am Grandy ang binigyan niya ng pera, hindi kasi malalaman ng buong mundo yun eh. Kailangan kasi pag namigay siya ng pera, malalaman ng buong mundo para sikat siya. Hindi niya pwedeng bigyan si Ma'am Grandy kasi, di ba? Kailangan may kapalit. Kailangan may video. Well, I'm just stating the fact. Siya po, hindi naman resultado. Ano lang, nakataon lang talaga na hindi palagiti at istrikto ang kanyang panindigan. So, sino makahula? Meron? Gusto mo hula? Halika, sige, ay mo lang? Alam ko, hula mo. Forward na natin to, no? Dito sa ano. Hula. Sige, halika kayo. Kasi pag nahulaan ka, bibigyan mo ng pera. One day, sabi niya, kapag pinatugtog mo yun, tuloy ko lang pa. Sabi mo naman ako, pag-awa, Si Rafi Tulfo. Ayun. Tuloy ko lang pa.
Okay, so dito, kung bakit ito ang title ni Ma'am Julie, perjury at fraudulent divorce ni Raffy Tulfo, kasi ganito ang ginawa niya. So dito maririnig natin kung paano naloko ni Raffy Tulfo pati ang Amerika. 'Di ba? Hindi lang Pilipinas ang naloloko niya, pati Amerika. 'Di ba? Ayon dito sa statement ni Ma'am Julie Ligop. Ayan po yung picture nilang mag-asawa nung sila ay magkasama pa. Ang haba pala ng baba ni ni Raffy Tulfo nung araw. Ito na rin. Si Raffy Tulfo ay nag-file ng divorce sa akin noong 1985. Gusto kong i-discuss ang divorce decree sa vlog kong ito. 2018, nung makita ko si Raffy Tulfo at tinanong ko siya kung nasaan ang divorce decree na mga dokumento. Ang sabi niya sa akin ay binayaran niya ang kanyang abogado at hindi alam kung anong nangyari sa mga dokumento. Kasinungalingan, di ba? Yung kanina, nagkukwento siya dun sa mga tao, kasinungalingan. So, 2 points na kasinungalingan. O, tuloy natin. Marami pang kasinungalingan to. Hindi na ako nagtataka kung bakit hindi ko nakita ang mga papeles. Dahil ayaw niyang makita ko ang mga ito. Ang divorce ay officially granted March 21, 1985. Si Honorable Charles M. McGee, District Judge in the 2nd Judicial District Court of the State of Nevada, County of Washoe. Si Raffy Tulfo ay nakalista bilang plaintiff ang nagsasakdal. Nakalagay ang kanyang pangalan bilang Rafael Tanco Tulfo. 3 points. Di ba, hindi naman siya Tanco sa middle initial? Di ba Toshiba? Toshiba ba? Appliances. Parang appliances. Toshiba pala, Toshiba. Alright. 3 na. Matuloy. Ako ang defendant, ang nasasakdal. At nilista niya ang aking pangalan bilang Julie Lugto Tulfo. Sa unang paragraph, nakasaad na ang nasasakdal ay hindi pumunta at nararapat na ipaubaya ko ito sa korte. Wala akong natanggap na sulat galing kay Raffy. Walang telegrama, telephone call, o sulat galing sa korte. Or kahit na ano galing sa US. For the record, hindi ako nag-file ng appearance or ipaubaya with the 2nd Judicial District Court of the State of Another kasinungalingan. Di ba? Puro kasinungalingan kasi nakalagay dun sa divorce paper. Tuloy natin. Nevada in Washoe County. Kung si Raffy Tulfo ay nag-file ng divorce sa akin, naniniwala ako na kailangan kong pumirma ng mga dokumento galing sa korte or kay Raffy at ang kanyang abogado. Wala akong natanggap. Tama. Diba? Dapat may pirma si doon. Kasi kailangan may consent niya. Diba? Pero wala siyang pinirmahan. Walang consent. Galing, no? Naloko niyang Amerika, no? Imagine, Amerika na yun, ha? Nevada. Naloko pa. Paano pa yung Pilipinas? Diba? Pag naging presidente to, lulukoyin lang tayo nito. Mga kababayan, mga ka-MUG. Galing kay Raffy sa abogado niya or galing sa korte. Nakasaad dito na ipauubaya ko ang nasasakdal, ibig sabihin, i-give up ko ang aking karapatan na pumunta sa korte. Ayon sa dokumento, wala akong abogado pumunta sa korte. Grabe, no? Grabing kalokohan, no? Ibang klase. Ibang klase ng taon to. Ibang klase nuknukan ng sinungaling.
At lalo kung hindi isinuko ang aking karapatan personally sa pagpunta sa korte. May tao doon na pumirma sa aking pangalan na hindi ko alam, may umiral at nagpatuloy na hindi ko alam ay nangyari. Kapag natapos ako dito, malalaman ninyo na hindi ako papayag sa nangyaring ito. Divorce, iba't ibang dahilan sa paghahanap ng katotohanan. Si Raffy Tulfo, sa mahigit na 6 na linggo na nakatira siya sa Nevada at ang kanyang intention ay tumira sa Nevada para maging permanente na kanyang tirahan. At So yun ang dahilan kaya siya nagpakasal kay Celadonia para makakuha ng green card. Okay? So American citizen siya. So ano kaya status niya ngayon? Dual citizen, pero diba? Pag dual citizen ka ba, pwede kang tumakbo na official ng bansa? Diba? Check nga natin yan. Katiyakan na panahon. Ang final na divorce ni Raffy Tulfo ay puro kasinungalingan. Pagkaraan ng 9 na araw, matapos ang divorce, si Raffy Tulfo ay nagpakasal March 30, 1985. Narito po ang katunayan ng... Ang bilis, no? Ang bilis ng divorce. Sana all may divorce. Sana sa Pilipinas meron din. kanyang fraudulent divorce at ang kanyang marriage certificate to Celadonia Amos. At narito rin po ang kanyang application of marriage kay Celadonia na kinross out niya ang pangalan ni Ramon Tulfo na kanyang ama. At kanyang pinalitan Rodolfo. Ang kanyang ina ay kanyang pinalitan Rarasita Tanco. Ang nanay ni Raffy ay Caridad Tisheva. Oh, buong pangalan ng nanay niya, pinalitan niya. Grabe. Tapos galit na galit sa mga sinungaling. Ano natin? At ang nilistang address ni Raffy ay Oakland, California. Ang divorce decree nakasulat na kami ay ikinasal noong February 6, 1977, which makes me only 13.5 years old. Oh. Mangkanor. So, pati date dinaya niya, no? Pati date kasinungalingan, perjury. Yan. At kami ay ikinasal sa Tarlac, Philippines. Well, sa totoo lang, ikinasal kami sa Capas, Tarlac. So malapit na siya. Ang dokumento ay nakaka-interes na basahin. May 3 batang isinilang sa pagsasama namin ni Raffy Tulfo. Rafael Tulfo Jr., born December 24, 1978. Edel Tulfo, born September 21, 1980. And Tucci Tulfo, born December 26, 1981. At ang nakasulat dito, ako raw ay fit at nararapat na tao para ako ay mag-isang mag-alaga at magpalaki sa aming mga minority edad na mga anak. Si Raffy Tulfo, binigyan siya ng karapatan. Yung mga kapatid niya ginawa ng anak niya. Ang linaw-linaw dito. Ibang klase talaga. Si Raffy Tulfo, ikaw na talaga. You're the man. Para bumisita sa kanyang mga menor na edad na mga anak. Una,
Hindi po kapanipaniwala ang mga nakasaad dito. Na 3 ang aming mga anak. Siyempre, hindi niya nilagay ang aming nag-iisang anak na resulta ng aming pagsasama. Na si Grandy Lico. Imagine yung kaisa-isang anak hindi sinama dun sa di ba? Dun sa divorce paper. Grabe. Tulfo. At hindi rin niya alam kung ano ang gender ng kanyang anak dahil 5 buwan pa lamang ako nung kanyang inabandona. At isinilang siya noong Marso 6, 1984. Dahil huli kong nakita si Rafi Tulfo noong late 1983. Ang nakapagtataka lamang, kiniklaim niya na may 2 kaming anak na isinilang bago at pagkatapos ng Pasko. Walang gaanong proseso sa pagpili ng mga pangalan ng mga naging anak. Ibig sabihin sa US, hindi na nila iniimbestigahan ito, no? Mga ganito. Yung hindi kagaya dito sa Pilipinas, malalaman kung kasal ka o hindi. Sa tunay. No? Sa kanila, or talaga magaling lang talaga yung abogadong kinuha niya magsinungaling. Diba? Kasi US na yun eh. Namin, kuno. Mga 3 anak namin na Rafi Jr., madali lang siya. Kapangalan niya eh. Si Tucci Tulfo at saka si Edel Tulfo. Actually, mga pangalan ng kanyang mga kapatid. Grabe. Ang kanyang mga magulang ang nagbigay ng mga pangalan na iyon. Kasabwat pati magulang sa pagsisinungaling. Grabe. Konsentidor na magulang. Gaano ka-imposible ito? Ang divorce decree nagsasaad na pumapayag siyang magbayad ng $100 bawat isang bata. What? At kami ay hindi magkasundo na 2. At wala kaming ari-arian sa States of Nevada. Ayun lang ang totoo. Ayun ang totoo. Wala silang ari-arian. Parang yun lang yung totoo. Paragraph 7, nakasaad na ang nasasakdal, dependent, ako ay muli kong gagamitin ang aking dating pangalan, Julie Lugto Likop. Conclusion ng batas na ang korte ay may jurisdiction sa 2 parties na sila ay may karapatan sa decree of divorce. It is hereby ordered, a judge, and decreed we were divorced. Sa susunod po, ang conclusion. So hanggang doon lang tayo ng mga ka-MUG, mga kabatas. Grabe no, grabing sinungaling. Kung magiging presidente to, yung Amerika, naloko niya sa divorce niya. Tayo pa kaya hindi niya lokohin. At saka yung sobrang galit na galit niya sa sinungaling pag nasa Senado siya. Diba? Tapos yung police na sinabihan niya ng you're disseminating a wrong information at galit ako dyan! Ba't di mo pagalitan sarili mo? Diba? Sobrang sinungaling ka. Rafi Tulfo. Wala kang konsensya. Yan ang totoo. Kapal ng mukha mo. So yun lang po na mga MUG at maraming salamat sa inyo. At syempre huwag natin kalilimutan na minsan lang tayo mabubuhay sa mundo. Gamitin natin sa tama at sa mabuti. Maraming salamat.